patnubay at gabay. Magandang hapon mga kapuso, ito na naman pong muli ang inyong lingkod upang maghatid ng mga kapanapanabik na ganap dito sa Abot Kamay na Pangarap. Nagtagumpay na naman si Moira dito sa kanilang plano kay Don Pepe, kung kaya't nang tumawag nga itong si Balahaja kila RJ at Giselle at sinabi nga ang ransom money dito sa kanilang papa na si Don Pepe, kung kaya't nawala na nga ang hinala nila, nakasabwat sina Moira at Zoe dito sa pagkawala ng kanilang tatay. Samantala, pinagsabihan naman ni Doc Carlos si Annalyn na hindi dapat ang kanyang ginawa dito kay Zoe dahil nga nasira ang kanyang pangalan dahil sa pagsasabi nito na may kinalaman si Joey dito sa pagkawala ng kanilang lolo, na hindi naman alam ni Carlos ang masamang nangyayari kay Lynette at sa kanyang anak na si Harry habang nasa bahay nga nila Carlos si Harry dahil nakipaglaban ito dito sa dalawang lalaki na kung saan nga po ay gumawa ng akyat bahay gang dito kina Lynette, ay sinaktan nga nila itong si Harry. Wala namang magawa si Lynette dahil nga mga lalaki ang kanyang mga magiging kalaban. Pinilit ni rin niyang lumaban pero wala din siyang nagawa dahil nga babae lamang siya. Napaka na talaga ang story nito mga kapuso dahil nananalo na talaga ang mga masasamang tao. Wala na talagang magandang aral na nakukuha natin dito pero patuloy lang po tayo sa panonood. At dito na nga nang humingi o nang nagsabi sila RJ kay Moira na kulang ang kanilang pera, ay agad namang sinabi ni Moira na magbibigay siya ng 10 milyon para sa ganun nga ay makuha na nila si Don Pepe. At talaga namang pong napakagaling ang acting nilang mag-ina ni Zoe dahil nga parang kapanipaniwala na very concerned sila dito sa pagkawala ni Don Pepe, na sila naman pala ang may motibo o sila talaga ang may pakana nito. At dito na nga umiiyak si Annalyn na pinuntahan si Doc RJ kung saan sila magkikita dito sa kidnapper at daladala nga ni Doc RJ ang pera na nagkakahalaga ng 20 million pesos. Samantala, pinilit naman ng isang hold-upper si Lynette upang magbihis nang sa ganun nga ay pupunta na sila sa bangko para ilabas nga ang pera na naipon ni Lynette dahil nga hindi nila makuha ang pera ni Doc Carlos dahil nga po nakalak ito. At nang papalabas na nga si Lynette sa kanilang bahay at nakasakay na nga sila sa sasakyan, nakita nga ni Lynette ang pagdating ni Carlos. Nakita naman ni Carlos ang kotse ni Harry kung kaya't nagtaka ito at dito na nga kaya malalaman ni Doc RJ na ni Doc Carlos ang nangyari sa kanilang bahay. Samantala, hindi naman makatiis si Doc Lindon na hindi tulungan si Annalyn dito sa pagtulong sa kanyang tatay na si RJ dahil nga sobrang nag-alala ito dahil baka daw mapahamak dito sa pakikipagkita niya sa kidnapper. Ganoon na rin po si Giselle, tinawagan nga niya si RJ upang sa ganun nga ay susunod siya dito at doon lamang daw siya sa parking lot para sa ganun ay kung sakaling magkaaberya nga ay nandoon sila natutulong. Ngunit hindi nila alam na si Moira pala ang kausap ni RJ, kung kaya talaga namang pong napakagaling ang kontrabidang itong si Moira at talaga namang paikot-ikot na po ang story ng Abot Kamay na Pangarap. Pero maraming salamat po sa panonood, keep on watching. At napatay nga kaya si Harry dahil nga po pinukpok ng baril sa kanyang ulo ang isang lalaking hold-upper at talaga namang pong dumudugo na ang kanyang ulo. At hindi naman kaya mailigtas ni Carlos si Lynette dahil sa pangyayaring ito. Nakalimutan na rin ni Annalyn ang kanyang nanay dahil nga dito sa nangyari sa kanilang lolo na si Don Pepe. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!